Akay ni Sola at Yunbi si Sehon, nauuna si Kangwoo na akay si Teso at nasa kabilang kamay at hila-hila naman ang kaawa-awang si Yunghan. Nagpasalamat si Teso sa ating bida sa kasinabing maayos na siya kaya na niyang maglakad mag-isa. Matapos makalabas agad binuhat ni Teso ang nanghihinang si Sehon sa kasinabing siya na ang bahala dito. Paalala naman ni Kangwoo kay Teso na huwag puwersahin ang kanyang sarili. Depensa naman ng dambuhalang lalaki na baliwala ito sa tanker and kagaya niya. Matapos ito sinabi ni Kangwoo sa apat na bumalik na ang mga ito sa lugar na sinabi niya, ngunit bago pa man matapos sa sinasabi malakas na pagtawag sa kanyang pangalan ang kanilang narinig. Nakapamiwang ang malakas na sinabi ni Yunjon na kanina pa nila hinahanap ang ating bida, inis pang dagdag nito na inakala niyang nagsayang lang siya ng oras sa pagpapapunta kay Heian at mag-back up nito. Sumagot naman ang ating bida na naghahanda lamang siya. Sa kabilang banda gulat na nakatingin ng tatlo habang si Sehon ay wala pa ring malay. Nanlalaki ang mga mata ni Teso na naitanong kung ang dalawang nasa harap ba ay si Cho Yunjon ng Red Rose at Baek Wheein na commander ng Hwarang Corps. Puno ng kuryosidad pang tanong ni Teso sa ating bid kung matagal na ba silang magkakakilala. Nakakibit balikat namang sinabi ni Kangwoo na marahil nakilala ang dalawa dahil sa kamalasan, na ikinangisi naman ni Yunjon. Naglakad papalapit si Yunjon sa mga ito saka itinanong kung sino ang magkaharap, agad namang sumagot si Sola at nagpakilala. Mariing pagtitig ang ginawa ni Yunjon na animoy sinusuri maging ang laman loob ni Sola, kasunod ng mabilis na maghalokip-kap ng dalawang kamay at pagbabahay kubo ng kilay. Sarkastikong pangtanong nito kay Sola kung ano ang relasyon nito kay Kangwoo. Hindi naman nagpatinag sa babaeng kaharap si Sola at buong tapang ding tinanong ang parehong tanong kay Yunjon, dagdag pa niya na bakit kung makipag-usap ito kay Kangwoo ay animoy malapit sila sa isa't isa. Bago pa magsimula ang digmaan mabilis na pinatigil ni Kangwoo ang dalawang babae na animoy handa ng sunggaban ang isa't isa. Sinabi ni Kangwoo sa mga ito na meron silang mas importanteng kailangang asikasuhin. Kasunod nito inutusan niya si Sola na dalhin ang tatlo sa Rendezvous Point, saka hinarap si Teso at sinabing wag pilitin ang sarili at magpahinga. Mabilis na ang ginawang pagsang-ayon ng dalawa. Matapos ito agad na itanong ni Wheein kung nasa na ang kanilang pain. Tanong pa niya na kung ang lalaki bang hawak ni Kangwoo ang tinutukoy nito, matapos makita ang dagwang nakakadenang lalaki. Nakangiting pilit itinaas ni Kangwoo ang cane ng hawak dahilan upang mapatayo ang lupaypay na lalaki. Sinabi pa ni Kangwoo na wag mag-alala si Hayon dahil buhay pa ang lalaking hawak. Puno ng panunuri naman itong tinitigan ng dalawang babae, matapos ito napagtanto ni Yunjon na ang lalaking halos hindi na makilala ay si Kim Yunghan. Dagdag pa ni Yunjon na hindi niya inaasahang magagawa nila itong gawing hostage. Nakapangalumbabaan namang sinabi ni Hayon na siguradong agad na susugod si Kim Jae-yeon sa lugar. Rinig naman ang bulungan ng mga Hwarang na hindi makapaniwala sa nakikitang nakakadenang hostage. Napapikit namang sinabi ni Yunjon na tama ang kanyang matagal nang hinala na may kinalaman ng Miro Guild sa Demon Order. Ngunit dagdag pa niya na hindi niya inaasahang sa ganung paraan at pagkakataon lalabas ang lahat. Nakapila ang mga Hwarang Army na handang makipaglaban anumang oras. Mula sa unahan nagsalita ang Hwarang Commander at mahinahong humingi ng tawad sa ating bida. Ayon sa kanya hindi siya nakapangalap ng mas maraming bilang ng Hwarang Army dahil sa pagmamadali. Dagdag nito na sa ganoong bilang siguradong mahihirapan silang talunin ng Miro. Matapos marinig ang lahat ng ito, walang pag-aalinlangang sinabi ni Kangwoo kay Hayon na wala itong dapat na ipag-alala. Dahil ayon kay Kangwoo hindi mahirap talunin ang isang taong madaling magalit, habang kapit pa din ang kadena ng hostage ni Yunghan. Dagdag pa niya na nasisiguradong mawawala sa focus si Jae-yeon oras na umiral ang pagmamahal nito sa kaawa-awang anak, habang nakangiti at kumpiyansa sa naiisip na plano. May pag-aalinlangan ang mga salita na maririnig mula kay Yunjon habang nakabahay kubo ang kilay na nakatingin sa ating bida matapos marinig ang sinabi nitong plano. Ngunit nakangising sinabi ni Kangwoo na tingnan na lang ni Yunjon ang mga susunod na mangyayari at ang kalalabasan nito. Matapos ang pag-uusap mabibilis na mga sasakyan ang pumoroda sa unahan nilang lahat. Nakaayos ng pila namang nag-iintay lang ng utos ang Hwarang Corps habang nasa likod ng mga ito ang dalawang matatapang na babae. Sa pinakadulo makikita naman ang ating bida na hawak ang cane ng nakapulupot sa katawan at leeg ni Yunghan na parang asong nakadapa.
Marahan ang ginawang paghakbang ng lalaking nakaputi na kakababa lang ng magarang sasakyan. Agad nitong binigyan ng pansin ang commander ng Huarang at Red Rose Guildmaster sa kamay pambibintang na sinabi na ang lahat ng iyon ay kagagawan ng dalawa. Tinawag pa niyang amateur ang mga ito dahil ayon sa kanya ay hindi man lang isinama ang kanilang buong puwersa, habang pinapatunog ang mga buto sa daliri sinabi pa nito na hindi ang pagkidnap sa anak niya ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Kita sa mukha ni Kim Jae-yeon ang matinding galit habang hinahanap ang mayabang na lalaking kausap niya kanina. Parang bata namang kumaway si Kang Woo saka nagsalita na siya ang lalaking hinahanap ni Kim Jae-yeon. Hawak pa din niya ang kaawa-awang anak nito na hindi man lang magawang gumalaw, nakangiti ngunit may pang-asar pang sinabi ni Kang Woo sa matanda na mas pogi ito sa personal. Nagngangalit naman ang ngipin ni Jae-yeon na tinawag na walang hiyang bastardo ang ating bida. Naglalakad itong pasugad na nakakuyom ang kamao habang ang mga alagad nito ay nakasunod sa kanya, nang mabilis na itulak ni Kang Woo si Yung-han pasalubong dito. Halata ang matinding pinsala na natamo ni Yung-han na hindi man lang magawang tumayo at pilipit na ang buong katawan. Matapos itulak si Yung-han agad na sinabi ni Kang Woo na hindi kailangang magpasalamat ng matandang si Kim Jae-yeon, natak ang napatanong namang sa kanyang isip. Mabilis naman ang ginawang pagsalo ng mga tauhan ni Jae-yeon sa kanilang lupaypay na young master. Sa kabilang banda galit na sinigawan ni Yoon-jon si Kang Woo, saka tinanong kung bakit pinakawalan nito ang kanilang hostage. Nasa tabi naman nito si Hayon na tahimik lang na nakamasid sa ginagawang hakbang ng ating bida. Matapos suriin agad sinabi ng mga tauhan ni Jae-yeon na bukod sa mga natamong injuries ay maayos ang lagay ng kanilang young master. Sinabi din ng mga ito na nawawala ang tracker ni Yung-han, agad na napatanong si Jae-yeon kung ano ang pinaplano ng ating bida matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang tauhan. Malakas na tumawa naman si Kang Woo saka sinabi na alam niyang lubhang nag-alala si Jae-yeon sa anak, kaya't binibigyan niya ito ng pagkakataon upang tingnan ang kalagayan ni Yung-han. Kinapitan ni Jae-yeon sa balikat ang anak at tinawag sa pangalan saka inalog-alog sa balikat. Kabadong nag-iintay ng sagot si Jae-yeon mula sa kanyang anak matapos tanungin kung ayos lang ba ito. Nakamulagat at nakangangang nakatingin lang sa kanya si Yung-han na animoy wala sa sarili, saka tinanong sa matandang kaharap kung sino ito. Nandilim at halos gumuho ang mundo ni Jae-yeon matapos marinig ang simpleng tanong ng kanyang anak. Lalo pa itong nadagdagan ng muling ulitin ng anak na kapit ang tanong nito sa kanya. Napahigpit ang pagkakakapit ni Jae-yeon sa balikat ng anak saka ipinaalam dito na siya ang kanyang ama. Dahil halos mapiga na ang balikat ni Yung-han napasigaw ito sa sakit at sinabing nasasaktan siya at nagsimulang magpumiglas. Napamura pa si Yung-han nang lumapit ang mga tauhan nila upang pakalmayan siya, ngunit imbis na kumalma ay mas lalo itong nagsisigaw dahil sa takot. Wala itong maalala kung ano ang kanyang pagkakakilalanlan at kung saan kasalukuyang naroroon, para itong baliw na takot habang si Kang Woo ay malawak ang ngiti at halatang nag-i-enjoy sa mga nakikita. Umuusok ang ilong ni Kim Jae-yeon dahil sa galit sa kamalutong na minura ang ating bida. Parang super saiyan itong pinalabas ang kanyang kapangyarihan na dahilan upang lumayo ang nakapaligid na tauhan. Kampante namang nakatayo lang ang ating bida, na nakapamulsahan pa na nakatingin sa galit na matanda. Parang halimaw itong nagwawala dahil sa galit at nagliliwag ang buong paligid ng kanyang katawan, nasa gilid naman ang mga tauhan nitong sinusubukang pakalmayin ang kanilang guildmaster. Ngunit walang pinakinggan si Jae-yeon sa kanyang mga tauhan at mabilis ang ginawang pagsugod patungo sa ating bida. Patuloy pa din ang pagngisi ni Kang Woo habang nasa unahan niya si Yoon-jon na handang samalo ng paparating na atake. Marahang pinalagtok ni Yoon-jon ang kanyang braso bilang paghahanda, saka parang kidlat na sinalubong ang matandang papasugod. Nagliliwanag ang buong katawan ni Jae-yeon habang may nakasisilaw na aura, at mabilis na tumatakbo pasugod gamit niya ang Fourth Awakening trait na Extreme Aura Manifestation Rank S. Tanan naman ni Yoon-jon ang malaking kadena ginamit niya ang Legendary Grade Armory na Bloodthirst Chains habang para si Flash sa bilis ng patakbang pagsugod. Parehong namabakas sa mukha ng dalawa ang determinasyon na manalo sa laban at ipakita kung sino ang talunan sa kanila. Kasabay ng atake ang malakas at pasiga na utos ni Jae-yeon na umalis sa daanan niya si Yoon-jon. Nagsalubong ang kanilang malakas na atake dahilan upang maputol ang ilang piraso ng kadena na nagsisilbing armas ni Yoon-jon. Kasabay ng matalim na tingin ni Yoon-jon ang muling pag-atake ng matandang Guildmaster pasugod,
kaya't agad siyang naghanda o ang depensahan ito. Pumulupot sa buong katawan ni Kim Jae-yeon ang kulay pulang matatalim na kadena, na mas lalong bumabaon sa katawan nito tuwing nagpupumiglas ang matanda sa pagkakagapos. Ilang malalakas na galaw pa ang ginawa Jae-yeon at tuluyan nang nasira ang cage nang nakapulupot sa kanyang katawan. Mayabang pa niyang sinabi na hindi siya mapipigilan ng ganoong klase ng atake. Malalakas na pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa lugar matapos ang malalakas na atake ng dalawa. Matapos magkapira-piraso ng kadena mabilis na napaatras si Yoon-jon kaya't agad na pasugod si Hayun-tanan ang kanyang espada. Kasabay ng pagwasiwas ng espada ni Hayun ay ang pagpapakawala nito ng whirlwind. Binalot ng makapal na puwersa ang lugar na kinaroroonan ni Jae-yeon, at nang tuluyan itong mawala makikitang humahanggos ang matandang lalaki na nakatayo at walang suot pang itaas. Animoy isa itong halimaw na galit na galit. Pansin naman ang pinsala na natamo nito habang mabibigat ang paghinga na direktang nakatingin sa dalawang babae, saka sinabing walang kwenta ang mga kaharap. Nasa likuran naman ni Yoon-jon at Hayun ang ating bida habang malademonyong nakangiti. Bakas sa mukha nito ang katagumpayan sa nabuong plano. Lumiliyab sa galit ang matandang master, saka itinaas ang dalawang kamay at buong puwersang ibigsak sa lupa. Nataipak ang lupa at malakas na tumilapon ang mga malalaking piraso nito sa dalawang babaeng katunggali. Animoy halimaw na umatungal ang aura ng Mir Guild Master habang lumulutang na pasugod. Muli namang pinalabas ni Yoon-jon ang kadena sa kanyang kamay at pinakawalan ang rattle bilang atake. Nakasisilaw na liwanag ang bomb alot sa buong paligid matapos magsalpukan ang atake ng dalawang malalakas na Guild Master. Malakas na inihagis Yoon-jon ang cage ng hawak direkta sa muling papasugod na si Jae-yeon, saka ginamit ang chain spear na Sink Pierce. Mabilis na muling pumulupot ang matatalim na kadena sa katawan ni Jae-yeon, ngunit agad din itong iwinasiwas ng matandang Guild Master. Napatalo naman paatras si Yoon-jon, habang nasa isip ang nakamamanghang lakas ng kalaban dahil baliwala lang dito ang pinakawalang malalakas na atake. Gayunpaman desidido siyang pabagsakin ang mapagmalaking Guild Master ng Mir, kaya't sa pangatlong pagkakataon muli niyang inatake si Jae-yeon. Mas matibay at mas malakas na atake ang iginawad niya sa katunggali na nagsilbing pamihil sa bawat nais na galaw nito. Parang halimaw na nakagapos ang nagpupumiglas na si Jae-yeon, habang si Yoon-jon ay mariing nakakapit sa cage ng armas at buong puwersa na pinipigilan ang matandang nasa harapan. Mariing tinitigan ni Yoon-jon si Jae-yeon saka nasabi sa isip na kahit gaano pa ito kaharap isa pa rin itong ranker na kagaya niya. Dagdag pa ni Yoon-jon na maaaring matibay si Jae-yeon ngunit siguradong hindi baliwala ang mga pinsalang natamo. Galit na napasigaw at patuloy ang pagpupumiglas ni Jae-yeon, saka sinabi kay Yoon-jon na ito na ba ang kaya nito na animoy ng iinsulto. Sa kabilang banda itinuon ni Hayun ang kanyang espada sa sahig upang magsilbing tungkod sa kapinilit na tumayo. Habang nagnanay sa isip na magkaroon ng pagkakataon upang mabigyan ng isang critical na atake ang matanda Guild Master. Isang malakas na puwersa ang pinakawalan ni Jae-yeon kasabay ang buong lakas na pagpumiglas. Gulat na nanlaki ang mga mata ni Yoon-jon matapos magtalsikan ang piraso ng matatalim na kadena na kanina'y nakapulupot pa kay Jae-yeon. Bagaman sugatan na gawa nitong makawala sa pagkakagapos na animoy nagwawalang Godzilla. Napaatras ng malayo si Yoon-jon habang hawak ang putol na kadena sa kamay. Habol ni Jae-yeon ang hininga habang isa-isang nalalaglag sa lupa ang ilang piraso ng matatalim na kadena. Matalim nitong tinapunan ng tingin ang ating bida na kasalukuyang nakatayo sa di kalayuan. Isang malutong na mura ang pinakawalan ng bibig niya saka nag-umpisang maglakad papalapit sa nakangising si Kang Woo. Gigil na sinabi ni Jae-yeon na papatayin niya ang ating bida, kasunod ang patakbong pagsugod dito. Malalaki at mabibigat na yabag ang maririnig habang nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Jae-yeon. Bakas sa bawat tingin nito ang matinding pagnanais na mapatay niya ang ating bida. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Jae-yeon at akmang aatake, nang may matalim na bagay ang tumusok sa kanyang likuran. Bumulwak sa bibig ng hambog na matanda ang napakaraming dugo, dahil sa matinding pinsalang natamo mula sa pagkakasaksak. Mahigpit ang pagkakakapit ni Hayun sa espada na kasalukuyang nakabaon sa likuran ni Jae-yeon. Hindi naman agad nakagalaw ang matanda na animoy pigil na din pati ang paghinga. Buong pag-aalala namang napasigaw ang mga tauhan nito, habang hawak pa din ng mga ito si Yoon-han na wala pa din sa kanyang sarili.
Napaliyad si Jaeon matapos hugutin ni Hyun ang espadang nakabaon sa likuran nito sa kapasuray na napaatras. Nanginginig ang buong katawan nito ngunit buong determinasyon na naglakad habang utay-utay ang paghakbang. Sabay na naabuntong hininga naman si Hyun at Yoonjan, habang may pagtatakang nakatingin sa sumusuray na matanda. Pilit itong naglalakad patungo sa kinaroroonan ng ating bida, sa lakad na iyon niya inilabas ang kanyang natitirang lakas. Nang makalapit na kay Kangwoo mabilis niya itong hinawakan sa kwelyo, ngunit mabilis ding agad na bumagsak at napaluhod sa harap ng ating bida. Malakas na tumawa ang ating bida sa kawalang awang hinatak papataas sa buhok si Jaeon. May pang-asar pang tanong ni Kangwoo dito kung ano ang nangyari, dagdag pa niya na nasa na ang kasiguraduhan nitong mapatay siya. Nakangising patuloy sa pang-asar ang ating bida sa lupaypay na matanda. Dagdag na tanong pa ni Kangwoo kung meron na bang idea ang matanda kung sino ang kaharap, kasunod ang malademonyong pagngisi. Sa Hwarang Corps Headquarters, sinabi ni Cha Yeonjo sa ating bida na magpaliwanag ito. Tanong ni Kangwoo na ano yon? Sinabi ni Cha Yeonjo ang tungkol kay Kim Young-hon. Anong ginawa nito sa bastardong iyon? Sagot ni Kangwoo na binago lang niya ang isipan ni Kim Young-hon. Nagtaka si Yeonjo, sabay tanong sa ating bida na kung may kapangyarihan bang ganun ang ating bida. Kumpiyansang sinabi ni Kangwoo na napakatalentado niya, sabay tanong na hindi ba nito naisip na nakatulong ang kanyang ginawa. Minura ni Yeonjo ang ating bida habang nakatingin ng masama. Salaysay ng ating bida na hindi yun tungkol sa talento kaya bakit ito nagtatanong ng mga bagay. Hindi na nito kailangan malaman ang mga bagay. At hindi na nito kailangan pang intindihin ang mga bagay-bagay. Kinapitan ni Kangwoo si Yeonjo at sinabi dito na malaki ang naitulong nito sa kanya, at tinutulungan din niya ito pabalik. Hinamkam ni Yeonjo ang kamao nito, habang iniisip niya na nagmula iyon mula sa mga bastardong demonic order. Ngumiti si Kangwoo ng pademonyo, sabay iniabot ang kamay kay Yeonjo at sinabi na pagpatuloy lang nila ang kanilang pagtutulungan. Naisip ni Cha Yeonjo na dapat hindi siya nagpalaki ng batang tegre. Ngumiti si Yeonjo at naisip na huli na ang lahat para magsisi, sabay nakipagkamay na sa ating bida. Para ipagpatuloy ang kanilang pagtutulungan. Sa isang banda, sa investigation room, makikitang nakagapos ang matandang si Kim Jae-hyun. Habang nagtatanong si Commander Wei na, kailan ito nagsimulang makipag-trade sa demonic order. At ano ang summon, at ano ang pagkakakilanlan ng may crimson mask? Ngumiti lang ng nakakaloko si Kim Jae-hyun at hindi nagsalita. Hinampas ni Wei ang lamesa dahil hindi sinasagot ni Kim Jae-hyun ang kanyang tanong. Sumigaw si Wei na sagutin siya ni Kim Jae-hyun. Salaysay ni Wei na hindi na si Kim Jae-hyun ang CEO ng Mir Electronic at ang Guildmaster ng Mir Guild. Dahil ito ay isang criminal na nakikipagtulungan sa demonic order ng mga baliw na kulto. Sagot ni Kim Jae-hyun na kung sa palagay ba ni Wei ay sasabihin niya rito. Dahil kahit na may otoridad ang Hwarang Corps ay isa pa rin itong aso ng gobyerno, ang lahat ng mga ito ay mga tapat na putang inang aso na gaya ng sinabi niya. Tanong ni Kim Jae-hyun kay Wei na kung alam ba nito kung gaano kadami ang members ng organisasyon ang konektado sa kanya. At siya ang master na hahawak sa leeg nito gamit ang isang kamay niya. Galit na sumigaw si Cha Yeonjo at sinabing sino si Kim Jae-hyun para sabihin ang mga bagay na iyon. Sabay ginamit ang kanyang mga kadena at pinatama kay Kim Jae-hyun. Sa lakas ng atake ay tumama ang matanda sa pader at nawasak ito. Sinabi ni Cha Yeonjo sa matanda na siya naman ang magtatanong kaya sagutin na nito. Sinakal ni Cha tang matanda gamit ang mga kadena. Sinipa ni Yeonjo si Kim Jae-hyun habang galit na sinasabi na sumagot na ito. Inawat ni Wei si Yeonjo sa pambobogbog nito sa matanda dahil hindi nila dapat ito mapatay. Tumawa lang si Kim Jae-hyun at sinabi na matatalo na ang mga ito dahil hindi ng mga ito alam kung gaano kalaki ang demonic order. Dagdag pa ni Kim Jae-hyun na bakit naman lulutang ang mga kultong ito. Mas nagalit pa si Cha Yeonjo at gusto na naman niyang bugbugin ang matanda. Sumingit na ang ating bida at pinahinto ang dalawa dahil sapat na ang nagawa ng mga ito. Kaya umatras na ang mga ito at siya na ang bahala, lumapit si Kangwoo at magkakaroon sila ng kaunting pag-uusap. Sumigaw si Kim Jae-hyun sa ating bida at masama ang tingin. Salaysay ng matanda na walang magbabago kahit na lumapit pa ito,
Tanong pa ni Kim Jae-hyun sa ating bida na kung sa palagay ba nito ay sasabihin niya rito. Sagot ni Kang-woo na oo, sasabihin nito sa kanya. Minura ni Kim Jae-hyun ang ating bida dahil sa galit rito. Pero sinabi ni Kang-woo na ibalik niya. Natigilan si Kim Jae-hyun at tinanong na kung ano iyon. Sagot ng ating bida na si Kim Young-won ang anak nito, habang nakangiti na naman ng pademonyo ang ating bida. Dagdag pa ni Kang-woo na ibabalik niya si Kim Young-won sa kung ano ito dati. Habang nakangiti ng nakakatakot si Kang-woo ay sinabi nito kay Kim Jae-hyun na sabihin na nito ang lahat ng bagay sa kanya. Dagdag pa ni Kang-woo na kung alam ni Kim Jae-hyun ang tungkol sa demonic order. Natigilan ang matanda at nagtonggo. Maya-maya pa ay tumawa ito. Tumawa ng tumawa, kaya naguluhan ang dalawang babae sa nakikita. Sumigaw si Kim Jae-hyun habang sinasabi sa ating bida na mapupunta ito sa kailaliman ng MP Erno. Sa isang banda ay baliwala lang kay Kang-woo ang sinabi ni Kim Jae-hyun, damayla pa ito ng nakakatawa habang naiisip na galing na siya roon. Kaya baliwala sa kanya ang mga pinagsasabi ni Kim Jae-hyun. Awkward na napatingin na lang ang dalawang babae sa ating bida dahil sa reaksyon nito. Maya-maya lang ay nagsalita na si Kim Jae-hyun at sinabing nakilala niya ang lalaking iyon 8 buwan ang nakalipas. Tanong ni Wheein na kung ang tinutukoy ba nito ay ang may suit ng Crimson Mask, sumangayon naman si Kim Jae-hyun. Tanong ni Yeonjo na kung hindi ba nito kilala kung sino iyon. Sumangayon ulit ang matanda. Naisip ng ating bida na kahit si Kim Jae-hyun at walang alam tungkol sa Crimson Mask. Inutusan pa niya ang matanda na magpatuloy sa pagsisalita. Salaysay ni Kim Jae-hyun na inalok siya ng lalaking may Crimson Mask. Kapag nakapagbigay siya ng mga kailangan para sa seremonya ay gagawin siya nitong devil. Tanong ni Cho Yeonjo na bakit nito tinanggap ang alok ng lalaking may Crimson Mask, kung sa umpisa pa lang ay alam na nito ang lahat. Mungkahi ni Kim ina na sasabi ng mga ito ang mga bagay na iyon dahil hindi alam ng mga ito ang tungkol sa devil. Tanong ni Yeonjo na ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Kim Jae-hyun na ang devil ay nabubuhay ng walang hanggan. Sa sandaling nakadikit ang leeg ng mga ito at hindi sesabog ang mga puso ay, habang buhay ang mga itong mabuhay ng hindi tumatanda. Tanong ni Wheein na kung ang walang buhay at kung naniniwala ito sa ganon. Sagot ni Kim Jae-hyun na ganon na nga. Tanong muli ni Wheein na bakit naman. Dahil nabubuhay ang mga ito sa loob ng libo-libong taon. Nagulat ang tatlo sa narinig. Dagdag pa ni Kim Jae-hyun na ang demonic order ay umiiral libong taon, pinapalawak ng mga ito ang kanilang puwersa habang nagtatago sa buong mundo. Malamang aktibo ang mga ito sa kasalukuyan. Napagtano ni Kang-woo na umiiral na pala ang demonic order libong taon pa. Orihinal na nagsimula noong panahon ng Cataclysm. Pero may mas matindi pa yung pinag-ugatan. Kaya kailangan pa mas magpersiging hanapin ang pinakaugat ng lahat. Tanong ni Cho Yeonjo kay Kim Jae-hyun na yun ang dahilan kung bakit nito kinikidnap ang mga tao para gawing alay. Sumangayon naman ang matanda. Sinabihan ni Yeonjo ang matanda na nababaliw na ito. Dahil nagawa nito ang bagay na iyon para lang mabuhay ito ng matagal. Tumawa si Kim Jae-hyun at sinabing wala itong alam sa mga bagay-bagay. Salaysay pa nito na ang katawan ng devil ay nananatili ang kaisipan at mas napapaangat ang kagustuhan. Hindi mapapagod sa buhay, mapapanatili ang pagiging bata at mananatili habang buhay. Tanong ni Cho Yeonjo na paano iyon magiging posible. Sinabi ni Kim Jae-hyun na possible iyon, at bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon kung hindi siya sigurado. Naisip ni Kang-woo na kung gaano nakakatiyak si Kim Jae-hyun ay ibig sabihin lang noon ay ang demonic order ay talagang nagpapalawak ng puwersa. Dagdag pa ng ating bida na bobo si Kim Jae-hyun dahil ang mabuhay sa naglalagablab na kagustuhan at hindi maganda sa pakiramdam. Matapos bumalik sa alaala ni Kang-woo ang tungkol sa MP Erno ay nasabi na lang niya na kakilakilabot ang nais ni Kim Jae-hyun. Kaya ang bastardong si Kim Jae-hyun ay hindi talaga nalalaman kung ano talaga ang tungkol sa mga devil. Sinabi ni Kim Jae-hyun na ganun ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng mga alay sa mga ito dahil alok ng mga ito na maging devil siya. At ilan sa kanyang mga guild members ang tumanggap ng demonic energy mula sa isang seremonya. Tinanong ni Wheein ang tungkol sa demonic energy at kung isa ba iyong mana. Sagot ni Kim Jae-hyun na iyon ay ang kapangyarihan ng MP Erno. Kapariho ng mana pero magkaiba. Sinabi ni Cho Yeonjo na hindi niya matatanggap ang bagay na iyon.
Tanong pa nito kay Kim Jae-hyun na kung ganung sumali ito sa demonic order ay ibig sabihin nito ay tumanggap din ito ng demonic energy. Salaysay ni Kim Jae-hyun na kinakailangan pa ng maraming preparation para maging devil siya. Sa sandaling tanggapin mo ang demonic energy ay hindi mo na makokontrol ang kagustuhan. At maging isang halimaw. Tanong pa ni Cho Yeonjo na bakit tinanggap ng ibang guild members nito ang ganung bagay. Sagot ng matanda na maari ang mga itong makakuha ng kapangyarihan ng mabilisan. Minura ni Cho Yeonjo ang matanda at sinabi basura ito. Tanong ni Wheon na kung ano naman ang tungkol sa summon. At ano ang bagay na gusto ng mga itong is-summon. Sagot ni Kim Jae-hyun na, demon. Nagtaka ang tatlo at napatanong ang dalawang babae tungkol sa demon. Sagot ni Kim Jae-hyun na ang mga bastardong iyon ay gusto mag-summon ng demon. Tanong ni Wheon na kung paano naman makakapag-summon ang mga ito ng demon at kung saang lugar isasagawa. Ayon sa matanda na hindi higa alam. Pero ayon sa plano ay tinatawag itong dimensional wall. Sa dimensional wall ay pinagbabawalan na mag-summon ng demon nito lamang. Tanong ni Cho Yeonjo na ano naman ang dimensional wall at ano ang pinagsasabi ni Kim Jae-hyun. Pinagpawisan ng matindi ang ating bida habang nakikinig sa sinasabi ni Kim Jae-hyun na, nitong buwan lang ay narinig niya na maaari nang mag-summon ng demon dahil ang dimensional wall ay hamina na. Napagtanto ni Kang Woo na lahat ng bagay na iyon ay nangyari dahil sa kagagawan niya.